Saulo na sumisiklabo pa ng mga pagbabanta at pagpatay laban sa mga alagad ng Panginoon ay naparoon sa dakilang saserdote at humingi sa kanya ng mga sulat sa Damasco sa mga sinagoga upang kung siya'y makasumpong ng sinuman sa mga nasa daan, maging mga lalaki o mga babae, ay kanya silang madalang gapos sa Jerusalem. At sa kanyang paglalakad ay nangyari na siya'y malapit sa Damasco at pagdakay nagliwanag sa palibot niya ang isang ilaw mula sa langit. Amen. At siya'y nasubasob sa lupa at nakarinig ng isang tinig na sa kanya'y nagsasabi, Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? At sinabi niya, sino ka baga, Panginoon? At sinabi niya, ako'y si Jesus na iyong pinag-uusig. Ngunit magtindig ka at ikaw ay pumasok sa bayan at sasalitain ko sa iyo ang dapat mong gawin. At ang mga taong kasama niya ay sa paglalakad ay nangatilihan na hindi makapagsalita, na naririnig ang tinig datapwat walang nakikitang sinuman. At nagtindig sa lupa si Saulo at pagkadilat ng kanyang mga mata ay di siya nakakita ng anuman. At sa kanilang inakis siya sa kamay at pinasok siya sa Damasco. At siya'y 3 araw na walang paningin at hindi kumain ni uminuman. Amen. Hallelujah. At ang title po ng ating pong mensahe ng ating Panginoong Diyos ngayon ay A Transformed Life in Christ. Yan po. Amen. So, ngayon po nakita nyo, nagbago na yung itsura ng ating church. Gumanda. Tapos, yun, nakita nyo ba? Ang ganda ng improvement ng ating church. Pero syempre, ang tanong doon, yung church lang ba ang kailangan naging improve at nagbabago? Di ba dapat ang tao ang nagbabago at nag-improve? Ano yung prophecy din sa taon na to? Di ba ang sabi sa Isaiah 54:2, anong sabi doon, sis Dang? Di ba favorite verse mo yan? Iyong palakihin ang dako ng iyong tolda at maladlad ang mga tabing ng iyong mga tahanan. Huwag kang mag-urong, habaan mo ang iyong lubid at patibayin mo ang iyong mga tulos. Unti-unti na nakikita niyo ba nag-expand yung church? Nagkaroon na tayo ngayon ng study room, ng Bible study room. Unti-unti na siyang nag-expand. Pero, ang tanong din dyan, sa ating buhay ba, nag-expand ba ang Panginoon? Nag-expand ba? Kasi hindi pwedeng yung physical church lang ang nagbabago. Ang pinaka-importante ang tao ang magbago. Ayan po, ang ating a transformed life in Jesus Christ. So yung mapag-aanahan po natin, mabilis lang po ito. Lumalago po tayong lahat. Ayan. Tapos nakita niyo po ang ating Sis Avery kanina, yung kanyang testimony, no? Kung paano niya nakilala ang Panginoong Diyos. Every person has unique testimony. Walang mas higit na testimony kaysa sa isa. Kasi dati inisip natin, ang ganda ng testimony ni Pastor, ang ganda ng testimony ni ganito, yung pagbabago pa sa kanilang buhay parang sobrang radical, sobrang abrupt yung pagbabago. Tapos yung tayo, ang boring ng testimony natin. Pero yung talaga, makikita mo kahit dun sa iyong buhay na hindi ganun ka, yung pagbabago, yung testimony, hindi ganun ka grandeur katulad ng sa kanila. Makikita pa din doon yung grasya ng ating Panginoon. Na hindi ka hinayaan na bumagsak ka ng ganun talagang todo-todo ang bagsak-bagsak, di ba? Hallelujah. Every life change and every transformation ng tao, galing yan sa Panginoon. Power yan ng ating Panginoong Diyos. A transformed life in Jesus Christ. So, nung tayo ay nakakilala sa ating Panginoon, di ba, ito yung una-una sa mga verses na naunawaan natin. Sa 2 Corinthians 5:17, di bang sabi diyan, therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are became new. So nung tayo ay nabaptize in Jesus' name, ang lahat ng lumang we are a new creations. Nandiyan nga yan sa ating pinag-aralan, di ba? New life. We have a new life, di ba? Sa ating Panginoong Diyos. Nung tayo ay nabautismuhan na sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. Hallelujah. So para daw po yung damit, kung yung damit mo nabutas na,
hindi mo pwede mo siyang patungan ng bagong tela, pero ang pangit na ng tignan. Hindi pwedeng pinaghahalo ang bago at yung luma. Hindi pwedeng naging Kristiyano ka na, pero bumabalik ka pa rin sa makasalanan mong gawain. Amen. Hindi pwedeng maghalo-halo ang bago at ang luma na ilalagay mo sa isang damit. Yan po. Di ba ang gusto ng ating Panginoon Diyos na puting-puti na talagang malinis yung ating mga damit kapag tayo humarap sa Kanya, di ba? Hallelujah. So, sa ating Panginoon, in Jesus' name, na nabaptize tayo, we are a new creation. We have a new life. Pero nung tayo ay nagkaroon ng new life, ay nabautismon, naisip niyo ba, ano na yung next kong gagawin? I have a new life. Baptized na ako in Jesus' name. I am a new creation. Ano na yung next? Pagtapos yung nabautismo, naisip niyo ba, ano yung next kong gagawin? Diyan na po pumapasok yung gawain po ng mga pastor at ng mga leader. Dahil nga we are living a new life, kailangan natin ng guide ng pastors, ng mga leaders para i-lead tayo dun sa life na yung Jesus Christ living. Yan, yung righteousness and holiness. Yung tayo'y namumuhay in righteousness and in holiness ng ating Panginoon Diyos. Yan, pero alam niyo mga kapatid, di ba? Yung mga dati nating pamumuhay, binabalik ni Satanas sa atin. Ginagamit pa niya yan para bumalik ka sa dati mong gawain. Amen. Diba? Pinabalik-balik pa niya sa utak mo. Hindi, makasalanan ka. Dati kang ganito, dati kang ganyan. Hindi ka maliligtas. Amen. Dati kang adik, dati kang mababa, dati kang nasa patay sindi. The Lord. Ayan, hindi walang new life diyan. Talagang ipapasok sa inyo Satanas na yung mga dati mong ginawa, ibinabalik na naman sa iyo. Pero ayan, nakalagay sa salita ng ating Panginoon, all things are passed away. Amen. Behold, sabi pa, behold, all things are becoming new. Amen. Amen. So wag po tayo magpatalo kay Satanas na yung ibabalik-balik pa niya yung ating nakaraan, ganyan. So pag tayo po ay nandun na sa ating new life, praise the Lord, may pastor tayo, may mga leaders tayo na nag-guide sa atin. Pero lagi po Amen. nating tatandaan, test every spirit. Amen. Kung ang spirit na yan ay nasa Panginoon. Amen. Lagi po natin yan, kasi if you are in a new life, hindi mo alam yung direction mong pupuntahan. Kakabaptize ko lang, in Jesus' name, at I have a new life. Ano na gagawin? Ano na next? Ano na next? So, yun po, kailangan natin ng mga leaders, ng pastor, na mag-guide sa atin. Pero, test every spirit. Test every spirit. Hallelujah. Thank you, Lord. Kaya lagi di ba tayo humihingi ng kaunawaan sa ating Panginoon ng kaalaman sa James 1:5 na kung tayo nagkukulang sa karunungan, humihingi tayo lagi sa ating Panginoon Diyos. Ito pa po, sa Romans, ito lagi na din po natin itong dadaanan. Sa Romans chapter 12 verse 2, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Hallelujah! So ang ating Panginoon Diyos, gusto talaga niya na mamuhay tayo in righteousness. Gusto niya yung holy, yung living natin. God wants us to do His will, hindi yung will natin. At saka kapag ganyan po, kung ano yung finifeed natin sa utak natin, yun po yung nag-grow. Kung ang finifeed natin sa utak natin faith, ang faith mag-grow. Kung ang finifeed natin sa utak natin, pride, talagang napakayabang ng dating mo. Ganyan, kung ang finifeed natin ay worry, talagang parang lagi kang takot. So kung anong finifeed mo sa utak mo, yun ang nag-grow. Kaya wag niyo hayaan na yung utak niyo, nakukuha niya yung mga thoughts na hindi para sa Diyos. Kailangan ang finifeed niyo ang finifeed natin sa utak natin ay yung will ng ating Panginoong Diyos. Yun po ang i-feed natin. Kasi kung anong i-feed natin sa utak, yun ang mag-grow. Tandaan po natin lahat yan. So, ang pinaka-importante po dyan, focus on what is most important to God. Sa pamumuhay natin sa mundong ito, focus on what is eternal. Focus what is important to God. Yan po, a renewed mind, yan po yung mga tao grateful. Amen. Ang may mga renewed mind na in Jesus Christ, yan po yung may mga gratitude. Kahit ano pa yung pinagdaanan, may konting blessing, wala. Yung mga may renewed mind,
may gratitude sa Panginoon. Yan po yan. Renewed or transformed mind, yan din po yung mga secured na tao. Kasi kapag renewed na yung mind mo in Jesus Christ, yung naniniwala ka na, I am a son of God, I am a daughter of God, I am who He says I am. Hindi yung sinasabi mo, hindi yan ako. Yung sinasabi mo, hindi yan ako. Ako ang sinabi ng Diyos na ako. I am who He says I am. Hindi ako makikinig sa sinasabi ng mundo. I am who He says I am. Yan po ang kailangan ng ating, kapag tayo mamumuhay na in transformed life, ang utak, i-feed yan ng faith. At dapat, ang mind secured, ang mind may gratitude. Yan po, dapat tayo, naniniwala tayo na I am who He says I am. Hindi yung sinabi ng katabi mo, hindi ka yun. Kung anong sinabi ng Diyos, yun ka. Praise the Lord. Hallelujah. So, ang ating pong pag-aaral ngayon ay makikita po natin ang isang tao na talagang may grabing transformation sa buhay niya. Idudugtong na natin yung sa Bible study ni Brad Robert. So, kilala po ba ng bawat isa si Apostol Paul? Si Apostle Paul, si Pablo, dati siyang si Saul, naging si Paul siya after nung kanyang Damascus Road experience. So, sino ba si Paul? Di ba siya Apostle Paul pero wala siya sa 12 apostles? Dahil si Apostle Paul, dumating siya nung nag-resurrect na ang ating Panginoong Diyos. Yun, hindi niya nakahalubilo ang ating Panginoong Diyos nung siya'y namumuhay pa kasama ng mga tao. So, si Apostle Paul, kilala din siya na Apostle of the Gentiles. Tayo yan. Ito, tignan natin, bakit kaya dun sa binasa nating Acts, ay parang nagsusumiklabo siya ng galit. Bakit ganun? Masamang tao ba siya? Bakit siya laging galit? Ba't siya galit? Bakit siya pumapatay ng mga tao? Sino ba si Paul na yan? So, basahin natin sa Acts 22, verse 3 to 4. Sino ba si Paul? I am a Jew, born in Tarsus of Cilicia, but brought up in this city. I studied under Gamaliel, and was thoroughly trained in the law of our ancestor. I was just as zealous for God. Naniniwala pala siya sa Diyos. Bakit pumapatay siya ng mga naniniwala din sa Diyos? Bakit niya pinapatay yung mga yon? Ito po, I was as jealous for God as many of you are today. I persecuted the follower of this way to their death, arresting both men and women and throwing them into prison. So, sa credential ni Paul, mukha ba siyang masamang tao? Sa nabasa po natin, mukha ba siyang masamang tao? Scholar nga ito, matalinong tao to eh. Matalinong tao to si Paul. Magaling to siya. Kung baga sa atin pa sa Harvard, nag-aral. Under Gamaliel. Si Gamaliel, isa yan sa mga talagang nagtuturo noon, talagang tinrain siya. Under Gamaliel. Talaga kung saan parang nag-aral to sa Harvard. Ibang level, ibang credential ni Paul. Pero bakit pumapatay siya ng mga naniniwala sa Diyos? So, basahin pa natin yung isa pang pagpapakilala kay Paul. Sa Philippians chapter 3 verse 5 to 6. Circumcised on the 8th day. So, siya ay talagang yung mga rituales nila noong panahon na yun ay talagang sinusunod niya. Of the people of Israel, of the tribe of Benjamin. Kilala pa niya, alam pa niya kung saan siyang galing na tribo. A Hebrew of Hebrews. In regard to the law, a Pharisee. Pharisee pa? Bakit pumapatay ng tao? Pharisee pa to? As for zeal, persecuting the church. As for the righteousness, based on the law, faultless. Kasi dati, yung sinabi ni Brad Robert, meron tayong 613 law. Kung doon daw sa 613 law na yan, makikita mo si Paul na faultless. Talagang istrikto niyang sinusunod ang law na yon. Yan si Paul. So bakit niya pinapatay? Bakit pinapatay niya yung mga naniniwala kay Jesus, mga believers noon na naniniwala kay Jesus Christ? Lahat ng mga tao na yon naniniwala sa Diyos. Pero ano yung dividing line? Bakit niya pinapagpatay yung mga tao na naniniwala sa Diyos? The dividing line is over Jesus Christ. Merong nagsasabi, yes, si Jesus Christ ang Messiah. Ang may mga nagsasabi, no,
hindi siya Mesaya. Kaya yung mga nag-yes, pinatay ng mga no. O, di ba? Maraming ganyan din sa atin ngayon. Kapag yung yes at no, pag hindi magtagpo, nag-aaway sila. Ayan, doon noon nagpapatayan sila, ngayon nag-aaway na lang muna sila. Praise the Yan. Lord. Ayun. Ang naging dividing line ay si Jesus Christ. Pare-pareho silang naniniwala sa Diyos. Pero bakit pinapatay nung kabilang panig yung kabilang panig? The dividing line is over Jesus Christ. Right. Pag nag-yes to Jesus ka, patayin ka nung no. Pag nag-no to Jesus ka, syempre yung mga yes, mas ano sila sila yung mas nagsisimula pa lang. Yung mga talagang nakapag-aral na dati sa Law of Moses, medyo ano na sila yung established na. So lahat sila naniniwala sa Panginoon pero nahati yung paniniwala nila over Jesus Christ. Kasi may naniniwala na yes, si Jesus ang Messiah at meron din naman nagsabi no. So yan. Ayun po. Praise the Lord. So yes po ba or no tayo? Pag ba may nag-no sa inyo, paawayin nyo. O pag hindi nyo kasama sa yes, awayin nyo si no. Pag sa no, awayin nyo si yes. Ito po, so nag-start ang story ni Paul sa stoning ni Stephen. Ayan po yung isa sa tinuro ng ating Bible study teacher kanina sa sa ating Father's house. So sino daw po si Stephen? Naalala niyo ba kung sino si Stephen? Ayan. Si Stephen, siya yung first martyr. Siya yung first martyr na namatay after kay Jesus Christ. Na pag-aralan ano nila yan kanina doon. Sabi ko, bakit ganun? Parang sinimulan nila yung mensahe doon. Na-start na, ganito tuloy ko na lang. Making him the first Christian martyr after the death of Jesus Christ. Etong si Stephen, naalala niyo sinabi ni Brad Robert, noon, ang 12 apostles, busy na sila sa trabaho sa church. Busy na sila, hindi na nila kaya yung workload. Kaya ang ginawa ng 12 apostles na to, nag-select sila ng mga tao na pwedeng makatulong sa kanila kasi ang daming needy widow, ang daming trabaho sa church. Kailangan na nila na mag-select ng tao. So isa dun yung sinasabi ni Brad Robert na si Felipe at isa doon si Stephen. So ayan sila, kilala na natin sila, praise the Lord. So itong syempre sa pag-select ng mga tao na to, kailangan full of faith, filled with the Holy Ghost, may love, may wisdom, at may grace. So si Stephen nasa kanya yan, napakagaling ding preacher ni Stephen. Kaya nga siya na-stone. Ayan po, kasi parang inakusahan siya ng blasphemy. Kasi syempre yung mga no to Jesus, so sabi nila, parang kinokontra niya yung law of Moses. Kaya patayin na yan, ganyan, stone na yan, ganyan. Kasi si Stephen, nagliliwanag talaga siya. Pag nagpipreach siya, nagliliwanag siya. Nakikita yan ng mga nanonood sa kanya. Nakikita doon yung full of faith siya, filled with the Holy Ghost talaga si Stephen. Kaya yung mga nakikinig sa kanya na no to Jesus, falsely accuse him of blasphemy and conspiracy against the law. Yan ang ginawa. Kaya na-stone si Stephen. Sige, basahin po natin. Then they cried out with a loud voice and stopped their ears and ran unto him with one accord. Pumunta sila doon and cast him out of the city. Kasi dati kapag i-stone ang tao, doon sa labas ng city. Ayan. And cast him out of the city and stone him. And the witness laid down their clothes at a young feet whose name is Saul. Si Saul pa muna siya bago siya naging Paul. Then they stoned Stephen, calling upon God and saying, Lord Jesus, receive my spirit. And he kneeled down and cried with a loud voice, Lord, lay not this sin to their charge. Amen. And when he had said this, he fell asleep. So, sa ibang translation, he died. So yun po ang nangyari kay Stephen. Napakagaling na preacher ni Stephen. Tapos in-stone to death siya kasi yes to Jesus siya. Ayan, na-stone to death siya. Nilabas siya ng city. Doon siya pinagbababato. At yung mga nagbato sa kanya, mga bumato sa kanya, tinanggal yung mga damit nila at nilagay doon sa paanan ni Saul. So doon po sa ating nabasa na yan, hindi man si Saul yung mismong bumato kay Stephen, pero andun siya.
Anong ibig sabihin nun? You are approving sa ginagawa nila. You are consenting sa ginagawa nila. Parang ngayon din. Hindi ikaw yung mismong gumawa ng masama sa kapwa mo, pero nakita mo ang ginawa. May ang ginawa nila. Wala kang ginawa. Amen. Yan po yan. Parang you are silently consenting. You are silently approving dun sa hindi nila magandang ginagawa. Yan po. So, noon at ngayon, ang salita ng Panginoon talagang makapangyarihan. Magkakaiba man ng circumstances, pero nangyayaring lahat sa buhay natin. Yan po. So, yun, si Stephen, bold talaga siyang mag-preach. Sabi ko, tingnan natin ano bang sinabi niya, bakit nanggigil sa kanya yung mga nanggigil sa kanya yung mga Pharisee na yun, yung mga no to Jesus. Eto, basahin natin sa Acts 7, 51 to 52. You, stiff-necked people. Sabi ako pa naman, stiff-neck, baka talaga nagalit sila. Your hearts and ears are still uncircumcised. You are just like your ancestor. You always resist the Holy Spirit. Amen. Was there ever a prophet your ancestor did not persecute? They even killed those who predicted the coming of the righteous one. And now, you have betrayed and murdered him. Yan ang sila, talagang na-trigger sila. Yung mga no to Jesus, na-trigger silang lahat. Kasi sinabihan silang stiff-neck. You stiff-necked people, your hearts and ears are still uncircumcised. Anong ibig sabihin nun? Unwilling pa rin sila to submit to God. Uncircumcised. Disobedient pa rin sila. Ang sinasabi ni Stephen dito, kapag nabasa niyo yung Acts 7 na yan, binabalikan niyo yung mga prophets, yung mga ginawa ng prophets noon, na nagpadala ating Panginoong Diyos ng propeta, at itong mga ancestor niya, lahat ng propeta, pinapapatay. Pati ang nag-predict ang propeta na nag-predict na darating ang Messiah, pinatay. Nung dumating ang Messiah, pinatay din nila ang Messiah. Na-trigger yung mga no to Jesus. Kaya na-stone si Stephen. Yan. Kasi very bold talagang mag-preach si Stephen noon. So, balikan na, doon po nag-start ang story ni Saul. Kasi ang pag-uusapan natin yung transformation, yung conversion ni Saul. Yung nangyari na yun sa stoning ni Stephen, nagkaroon yun ng influensya kay Saul. So, basahin po ulit natin sa Acts 9, di ba dito, datapot si Saulo ay sumisiglak pa ng pagbabanta at pagpatay laban sa mga alagad ng Panginoon ay naparoon sa dakilang saserdote. Kasi parang katulad din nito, iba ang namumuno dito sa kabilang bayan, iba din. Kaya siya kumukuha ng letter para dun sa bayan na yun, magkaroon siya ng power na kunin yung mga tao at pagpapatayin dalhin sa Jerusalem. So dito, ang ginawa, itong si Saul, tulad din ng napag-aralan natin, nagbahay-bahay. Lahat ng naniniwala sa kay Jesus noon, pinagpapatay. So yung mga tao natakot. So nagpulasan sila, nag-scatter. Hindi niya alam, dun sa ginawa niya, nag-spread din yung gospel. Talagang pasok siya sa mga bahay ng mga naniniwala kay Jesus. Pasok, patayin. So yung mga tao na to, nag-spread out. Ngayon, ang gospel, ang mabuting balita, nag-spread din. Yun ang hindi niya na-predict. Yan, nag-scatter din ang believers. Tapos dito, sa verse 3 natin, sa kanyang paglalakad ay nangyari na siya'y malapit sa Damasco. Ito yung tinatawag ng iba na Damascus Road Experience. Yung talagang Damascus Road Experience, yung pagbabago, yung talagang sobrang nagbago ang buhay talaga niya. Sabi dito, at pagdakay nagliwanag sa palibot niya ang isang ilaw mula sa langit. So, dun sa sa kaparallel niyan sa Acts 22, it is about noontime. So, gano'ng kaliwanag yung liwanag? Kung yung katirikan ng araw ay tanghali, meron pang liwanag. May mas maliwanag pa doon. Yun yung nakitang liwanag ni Saul. Ayan. Ang sabi dito, sa verse 4, at siya'y nasubasog sa lupa. Gusto niyo pa bang masubasog sa lupa? Bago kayo gumising sa katotohanan? Ayaw, di ba? Baka dito pwede na mamaya kasi malambot na. At nakarinig ng isang tinig na sa kanyang nagsasabi, Saulo, Saulo, bakit mo
ako pinag-uusig. Etong kapag ganyan na ang ating Panginoon, nagsabi na ng dalawang, yung pangalan ng Saulo, sabihin niya, Joaquin, it is a rebuke, but with compassion. Ganyan ang ating Panginoon, nire-rebuke ka, pero may pagmamahal yan, may compassion yan. It is a rebuke with compassion, hindi basta rebuke lang. Praise the Lord. Yan, with compassion, ganun ang ating Panginoong Diyos. Joaquin, may rebuke pero may compassion. Yan, ayun, ganun ang sabi doon. Tapos, sa verse 5, ang sabi dyan, at sinabi niya, sino ka baga Panginoon? At sinabi niya, ako'y si Jesus, na iyong pinag-uusig. Amen, praise the Lord. So dito po, sa Tagalog niya, sa English version niya, meron dyan, it is hard for thee to kick against the goads, or to kick against the pricks. Ang goad o yung pricks na yan, isa yung farming tool. Isang mahaba siyang rod na yung dulo niya metal, matulis. Yung kapag meron kayong dalawang animal dito, yung hanap na pang araro, pag tumigil, gaganunin nyo. Yun yung metal, yun yung goads. So sinasabi dito, ang sinasabi niya, it is hard for you to kick against the goads. Why are you kicking against me? Parang sinasabi ng ating Panginoong Diyos, Saul, why are you kicking against me? The more na you kick against me, the more you will be hurt. Yan ang sinasabi diyan. The more you go against me, you will hurt yourself more. Yan sinasabi. So instead, kasi si Saul noon, imbis na tanggapin niya si Jesus Christ, diba? No to Jesus siya eh. The more na magsabi siya ng no, the more na he will kick against God, against Jesus, the more he will hurt himself. So, parang dyan, marirealize mo, is it time? Is it time na ba to surrender to God? Is it time to surrender to God? Bakit? Why are you kicking against me? Why are you kicking against me? The more you kick against me, the more you will be hurt. Gusto mo ba yun na masaktan kang palalo? Kaya, yun na, baka ito na, is it the time to surrender? Yan. Is it the time to surrender to God? Hallelujah. Diba? Maganda talaga. Ang salita ng Panginoon talaga ay maganda talaga. Sobrang mabubuhay. Sabi doon, ngunit magtindig ka at ikaw ay pumasok sa bayan kasi nabulag na siya dyan. Ito yung instruction ng ating Panginoon. Ngunit magtindig ka at ikaw pumasok sa bayan at sasalitain sa iyo ang dapat mong gawin. Siyempre, may ginagawa sa iyo ang Panginoon Diyos. Hindi ka naman iiwan sa ere. Diba? Meron niyang instruction na kailangan mong gawin. Amen. O na kailangan mag-respond ka doon. At ang mga taong kasama niya ay sa paglalakad ay nangatilihan na hindi makapagsalita. So kapag na-experience mo kasi si God, hindi ka na talaga makapagsalita. Na naririnig ang tinig na tapot, walang nakikitang sino. Yeah. At nagtindig sa lupa si Saulo at pagkadilat ng kanyang mga mata, ay di siya nakakita ng anuman. So talagang madilim lahat. At kanilang inakais siya sa kamay at pinasok siya sa Damasco. At siya'y 3 araw na walang paningin at hindi kumain ni uminom man. So, nung si Paul ay nakakakita pa, bulag siya sa katotohanan. Pero ngayong binulag siya ng Panginoong Diyos, nakita niya ang katotohanan. So, nung nakakakita pa siya, bulag siya sa katotohanan. No to Jesus, no. Pero eto, binulag siya ng Panginoon, nakita niya ang katotohanan. So doon, sabi 3 araw siyang walang paningin, hindi siya uminom o kumain man. So anong itinuturo ng ating Panginoon Diyos dyan sa 3 days na hindi siya nakakita? Ilang araw ba ang ating Panginoong Diyos sa tomb? Ilang araw si Jonah sa loob ng tiyan ng well, 3 days na may darkness. 3 days, di ba? Anong ibig sabihin nun? There should be death before there will be resurrection. Kailangan may mamatay muna sa'yo bago ka ma-restore. Dapat may death muna na mangyari bago magkaroon ng resurrection. Yan ang pinapakita ng ating Panginoong Diyos kay Saul noon. Kailangan may mamatay muna sa'yo, Saul. He needs to die. He needs to die to himself. Yan. He needs to die to his old life. Kasi grabe ang credentials ni Saul. Hindi mo matatalo ang credentials ni Saul. He needs to die in his old self. He needs
to die to self. Yan. Para siya ay mamuhay na kay Kristo. Napakaganda kaya ng verse niya na yung hindi na siya namumuhay sa sarili niya, kundi namumuhay na siya para sa Panginoong Hesus Kristo, di ba? Yan. So dun sa 3 araw niyang walang paningin, binulag siya ng Panginoon pero tauhan siya. Nakita niya yung katotohanan at dun sa 3 araw na yun na darkness, nagkaroon ng death sa kanya, pero nagkaroon din siya ng resurrection, na-restore siya. Na-restore siya. Inihahanda kasi ng Joseph Paul for a great purpose. Makikita niya. Si Paul isa siyang Jew, pero meron siyang Roman citizen. Kaya mas lalo siyang relatable para sa ating mga Gentiles. Kaya mas marami siyang kumbaga sa mga apostles, mas marami siyang lugar na share ng gospel. Yan. Di ba? Magkakonek yung Bible study. Thank you, Lord. Ngayon nga may isang alagad sa Damasco na nagngangalang Ananias at sinabi sa kanya ng Panginoon sa pangitain, Ananias. At sinabi niya, narito ako, Panginoon. Pag tinatawag ng Panginoon, dapat ganyan ang sagot. Narito ako, Panginoon. Hindi yung pag tinawag ng Panginoon, diki-dikihan ako, Panginoon. Wala akong narinig. Yan, dapat ganyan ang sagot. Here I am, Lord. Yan ang sagot. At sinabi sa kanya ng Panginoon, magtindig ka at pumaroon sa langsangang tinatawag na matuwid. At ipagtanong mo sa bahay ni Judas at ang isa na nagngangalang Saulo, lalaking taga-Tarso sapagkat narito siya ay nananalangin. Sa English pa niyan, behold, he is praying. Bakit kaya ganon? Behold, he is praying. Dahil ba tama na yung address ng panalangin niya? Nasa tamang address na. Pag-isipan po natin yan, yung ano niya, behold, he is praying. Yung panalangin ba natin nasa tamang address? Saan po naka-address? Baka naman sa ibang address, kaya hindi rin nadidinig. Kailangan alam nyo kung saan papunta yung panalangin nyo. Alam niyo yung address na pagdadala niyo yan. Ayan po. Doon makipababasa natin po, behold, he is praying. So itong si Ananias, napakagandang magkaroon ng Ananias sa buhay. Takot din siya kasi alam niyang si Saul pumapatay ng mga believers ni Jesus Christ. Pero, syempre, dahil siya ay talagang obedient sa ating Panginoon, ginawa pa rin niya. Ngunit sumagot si Ananias, Panginoon, nabalitaan ko sa marami ang tungkol sa taong ito, kung gaano karaming kasamaan ang ginawa niya sa iyong mga banal sa Jerusalem. At dito siya may kapahintulutan ng mga pangulong saserdote na tapusin ang lahat ng nagsitawag sa iyong pangalan. So normal na reaksyon ng mga tao kay Paul na matakot kasi pumapatay nga naman siya ng mga believers ni Jesus Christ. Yan, pero datapat sinabi sa kanya ng Panginoon, pumaroon ka sapagkat siya'y sisidlang hirang sa akin upang dalhin ang aking pangalan sa harapan ng mga hentil at ng mga hari at ng mga anak ng Israel. So talagang may great purpose ang ating Panginoong Diyos kay Paul. Sapagkat sa kanya'y aking ipakikilala kung gaano karaming mga bagay ang dapat niyang tiisin dahil sa aking pangalan. Amen. So si Paul, nung siya ay si Paul kasi grabe ang credentials niya. Talagang mula pa noon na-train na siya sa law of Moses. Paano ang ganong klaseng tao sa isang ganon na bago? Because he experienced God firsthand. He experienced God firsthand. Yan, ang background niya talaga isa siyang Roman citizen. So at sa atin ngayon, bago tayo din naman isabak ng ating Panginoong Diyos into greater things, ini-equip man na tayo. Ini-equip naman tayo ng ating Panginoong Diyos. Kunyari kung ang feeling mo, isa kang libro na tinago sa bookshelf at nag-aantay ka, kailan kaya ako kukunin dito? Ipiniprepare ka, ini-equip ka ng Panginoong Diyos. Nasa bookshelf ka pa kasi ini-equip ka ng Panginoong Diyos. Kaya huwag kang mainip kasi God is equipping you, preparing you for a greater purpose. Yan. Si Paul, ganyan ang ginawa na kay Paul. So dito po, at umalis si Ananias at pumasok sa bahay at ipinatong ang kanyang mga kamay sa kanya na sinabi, kapatid na Saulo, ang Panginoon sa makatuwid bagay si Jesus na sa iyo'y napakita sa daan na iyong pinanggalingan ay nagsugo sa akin upang tanggapin mo ang iyong paningin at mapuspos ka ng Espiritu
Santo. At pagdakay nangalaglag mula sa kanyang mga mata ang mga parang kaliskis. At tinanggap niya ang kanyang paningin at siya'y nagtindig at siya'y binautismuhan. Kapag talagang nagkaroon ka ng faith sa Panginoon, agad-agad baptize. Amen. Agad-agad baptize. Wala nang ano. At siya'y immediate talaga. Baptize na tayo. Diba? Ganun. At siya'y kumain at lumakas. Kasi diba na 3 araw siyang walang kain, walang inom, walang paningin. So, kapag na-experience mo ang Panginoong Diyos, agad-agad, o baptize na tayo. Pinautismahan siya, agad. Amen. So, ayan, tingnan natin yung mga pinagdaanan ni Paul. Para naman tayo, kasi baka sa, yung mga nagpapagal na, napapagod na, ito maging inspirasyon sa bawat isa. Yung mga nangyari kay Paul. Ito yung mga sufferings ni Paul, mababasa natin yan sa 2 Corinthians chapter 11, verse 24 to 28. Sabi niya dito, 5 times I received at the hands of the Jews the 40 lashes less one. Nag-less pa ng isa. Ganun din naman yun, ang sakit din. Kahit baka isang latigo pa lang, ayaw na natin. Yun nga lang, 3 days I was beaten with rods. 3 days I was beaten with rods. Once I was stoned. Etong si Paul, na-stoned din siya. Alam niyo bang ginawa niya? Napakinggan ko sa preaching. Si Paul, na-stone din siya. Yung dinala sa labas, di ba kapag i-stone, dadalhin sa labas ng city, i-stone doon. Si Saul, miraculously, nabuhay. Anong ginawa niya? Ibig, kapag ikaw binato ka dyan sa city na yan, aalis ka na dyan. Yun yung normal, di ba? Si Saul, nung siya ay in-stone to death, imbis na umalis siya doon sa city, pumasok siya ulit doon sa city kung saan siya in-stone. Ganon talaga siyang, yung faith ni Paul. Ay, grabe. 3 times I was beaten with rods. At yung ating laging nadadaanan ding verse na, yung sa bilangguan, na nagpa-praise and worship si Paul and Silas, hindi sila nagpa-praise and worship lang noon. Bago sila mag-praise and worship, nilalatigo din sila. Hindi yun na nakakulong lang at nag-praise and worship lang, hindi ganon. Nilatigo pa muna yun. Pinahirapan muna yun bago sila nag-praise and worship. Ganon katindi ang pinagdaanan ni Paul. 3 times I was shipwrecked, a night and a day. I was adrift at sea, on frequent journeys in dangers. In dangers from rivers, dangers from robbers, danger from my own people, dangers from the Gentile, dangers in the city, danger in the wilderness, danger at sea, danger from false brothers. Napakaraming danger. Saan pa siya safe? Kung ganyan kadami na yung danger sa buhay niya. Siyempre, nandun yung protection ng Panginoon sa kanya. Kahit saan siya dalahin, kahit ano pang danger dyan, kung nasa yung protection ng Panginoong Diyos, ay talagang magagawa mo yung ministeryong ibinibigay sa iyo. Yung purpose na ibinibigay sa iyo ng Panginoong Diyos. Yan, in toil and hardship, through many a sleepless night. Marami pa dito may sleepless night. Ayan. Through many a sleepless night, in hunger and thirst, often without food, in cold and exposure, and apart from other things, there is the daily pressure on me of my anxiety for all the churches. Thank you po. Yan ang sufferings ni Paul na pinagdaanan. Kaya ba natin yan? Baka, praise the Lord. Praise the Lord. So, I'm down to my 2 verses. Mabilis lang to. Sa Galatians chapter 2 verse 20. Ito yung sinasabi ni Paul. I have been crucified with Christ. And I no longer live, but Christ lives in me. The life I now live in the body, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Praise the Lord. Talagang si Saul, after niya ma-experience ang Panginoong Diyos, talagang namuhay na siya para kay Jesus Christ. At ang last verse natin, talagang nung mga huling araw na, huling oras na ni Paul, ni Saul, ni Paul, for I am already being poured out like a drink offering.
and the time for my departure is near. Alam niya na kukunin na siya ng Amen. Diyos. I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. Now there is in store for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will award to me on that day. Hallelujah. And not only to me, but also to all who have longed for His appearing. Amen. Hallelujah. Sa doon na po, natapos ang mensahe ng ating Panginoon. Hallelujah. We need to have a transformed life in Jesus Christ. Amen. Thank you, Lord, and glory to God po. Hallelujah.